pansin sa iyong mga kapaligiran. Kay dumi na ng hangin. Sa pamagitan ng pagsanghimik, sumasa inyo ang programang Balikasan. Balik Kalikasan. At sa pagkakataon pong ito, February 26, 5 to 6 in the afternoon, inyo pong mapapakinggan at mapanood sa ating Kakampi Online every Tuesday ang programang Balikasan, Balik Kalikasan. Ang programang Balikasan hatid sa atin ang Bukas Palad Philanthropia Incorporated. Isa pong NGO na may registration sa SEC number ZN2007-15959, October 8, 2007. At sa pagdaan po ng maraming panahon, ang Bukas Palad po ay nakapaglunsad na ng maraming public service programs and project na ukol po sa environmental concerns at gayon din sa ating livelihood program at educational assistance ng out-of-school youth. At ating pong pasalamat sa station manager, Miss Maria Fe Nicodemus and staff, kasama si JR and Chris sa ating technical side, at nabigyan po tayo ng pagkakataon upang lumawig ang diwa ng Balikasan, Balik Kalikasan. May mga puno pa kaya silang... Ang Bukas Palad Philanthropia ay mayroong pong tanggapan sa Diamond Street, San Andres Bukid, Manila. Ng Executive Director ay na si Father Philemon. Ang motto ng Bukas Palad ay kamalayan at kalinga sa kapwa at kapaligiran, tungo sa kapayapaan, kapatiran at kaunlaran. At inaanyahan po namin kayo na makipag-participate sa ating programang Balikasan sa loob ng isang oras sa magitan po ng ating website Kakampi ustream.tv/channel.kakampionline. At meron din pong Skype telephone numbers sa manais po mag-participate 480-5812. Okay, good afternoon. Magandang hapon sa ating lahat ng kabayan, sa lahat ng dako ng bansang Pilipinas, at ganyan din po sa lahat ng ating kababayan sa iba't ibang bansa. Lalo higit na abot na ating programang Balikasan sa magitan po ng Kakampi Online. At good afternoon, Francis, ang ating pong assistant, ang Bukas Palad Chapter Leader sa Pasay City. Magandang hapon po sa inyong lahat, sa mga nakikinig at patuloy pong nakikinig. Ako nga po pala si Francis ng Barangay 182, Pasay City po. At siyempre sa ating pong pasimulat sa pamagitan ng support and assistance ni JR and Chris, ay naasan po natin maging kapaki-pakinabi itong oras na programa ng Balikasan. Balik Kalikasan lang po tayo. Okay, wala ka ba napapansin? At ngayon mapapansin mo, lumalawig na tuloy ang aking noo dito. At mukhang dumiliwanag ng aking paningin. Kasi napakaliwanag po dito sa studio. Pero napapansin din po niyo mga ilog. Katulad dito sa Maricaban, Pasay, ang ilog ay napakarumi. Gayon din ang Pasig River. At gayon din ang Laguna Lake. At gayon din siguro nagiging brownish na. Hindi na bluish ang Manila Bay. Dati kulay asul ngayon naging itim. Dati naging berde, ngayon naging itim.
Si Fe, no? Baka yung ating station manager maging kakampi na natin dito sa programa. Ha? Huwag yung likod niya ang mapansin. Dapat yung kanyang mukha. Ha? Ang mukha ni Fe. Ang Nicodemus. Ang ganda ang pangalan to. First time ko na dinig itong palayo nito. O family name, Nicodemus. Ano ba naalaala mo, Nicodemus? Ha? So ito pong isang launching po natin ng programa ng Balikasan. 1 hour po ito. Open po ang ating line sa telephone numbers 480-5812. O dili ko pa yung mag-chat tayo. Chatting. Pwede ba, JR? Chatting na lang tayo. Total launching po ito. At parang ikay kapapanganak lamang ng programang Balikasan, Balik Kalikasan. Sige, pabatiin na muna natin yung mga kababayan, yung mga chapter members ng Bukas Palad Pasay. Silang aakyatin, may mga ilog ba kayang Batiin na sila. Binabati ko nga po pala yung mga member po ng Bukas Palad sa aming lugar, chapter Pasay, Saint, at saka yung mga member po ng Saint John and Paul Parish po. Maraming salamat po. hindi nga masamang pagunlad. Dati na-imbita mo nata yung mga kaibigan, mga aktibo, mga miyembro ng Bukas Palad at hindi nakarating? Yung mga hindi po nakarating ng aming member na sila Larius po at saka po si Rochelle Bonso. Kasi po medyo may exam po daw sila sa eskwela nila. Good luck. At malapit na nga ang graduation. Sana makapasa lahat, ano? At sa ating pong programa, nais ko rin batiin po ang ating mga bagong friends na si Tess Hatulan, Ann Ibanez, Clinton Macariola, Private Chicas ng Nature Guide Travel Company. Katabit bahay lang po natin dito sa Pinoy Pamilya Hotel along EDSA Avenue sa Pasay City. Okay? At maaari po kayong magtungo rito live para personal po kayong gusto nyong bumati at ikay gusto nyong umawit ng something related sa kalikasan, environment. Kung meron kayong talento na umawit tungkol sa inyong katutubong awitin, maging Bisaya man, Bicolano song, Kapampangan, Ilocano, Italiano. Alam mo ba yung Italiano song? Kasi yung nanay niya Eta, yung tatay Ilocano, kaya Italiano song. Yeah. Yung mga native songs pa natin sa Mindanao, anong Bicolano, ayan. Pwede po. Anong native na ni Francis? Anong province? Waray po. Waray. Anong magandang awitin na katutubong waray? Waray, di katatakas. O sige, pakinggan natin mamaya. Meron ba tayo, JR? Ha? Wala pa. Sige. Okay, ang ating po munang nais ipahatid ay tungkol po sa isang kaibigan natin, nagmamalasakit para sa kalusugan ng ating kababayan. Ha? Ika nga'y balik natin ang kalusugan. Ito importante. Ha? Kahit anong yaman mo, kung wala ka namang kalusugan, ano magagawa ng kayamanan kung marami ka naman sakit? Na? Maganda ang trabaho mo, pero naman marami kang sakit. Ano masasabi natin dyan, na Francis? At ito, meron siya nakita ditong, may dala si Francis na Nutri 21 juice. Ang Nutri 21 juice po ay napakaganda po sa ating kalusugan dahil ang mga ingredients po nito ay sarit-saring prutas na katulad po ng barley, wheatgrass, moringa, and coconut waters, carrots, mangosteen, goji, alkay mango, guyabano, and pineapple grape seed, tomato, guava, calamansi, dalandan, banaba, spirulina, strawberry, apple, and aloe vera. Ang mga benepisyo pong matatanggap natin mula sa Nutri 21 po ay weight loss, improves blood flows, anti-cancer, improves mental clarity, boosts memory, increase cardiovascular, lower blood pressure, curbs overeating, osteoarthritis, at asthma, weapon against blindness, improves skin look and feel younger,
lower the risk of colon problems, enhance sexual performance, fight against diabetes, atherosclerosis, anti-aging, sleeping improvement, balance sugar levels, prevents constipations. So ito isang concern. Balik kalusugan po tayo mga kaibigan. Importante po ang kalusugan. Ika nga basta malusog ka, simple ang buhay, ikaw na ang pinakamaligayang nilalang sa balat ng lupa. Na? At ito ang kanyang endorse ni Francis sa Nutri 21. At ang ating paalaala, ha? Mayroon ba tayong mga paalaala tungkol sa ating environmental concern? At yun lang po naman ninyo, ang ating mga kalusugan po ng tao ay nagmumula din sa ating pangalaga. Meron po tayong responsibilidad na dapat natin pong ingatan ang ating kalusugan, ang ating buhay, ganyan din pamahalaan natin ng ating kapaligiran. At isa po dito, pinagkatiwala sa atin ang poong may kapal ay walang iba kundi ang kapwa natin. Sinong aking kapwa? Sapagkat ang Diyos na lumikha, ang lahat pong yan, mga puno, yung karagatan, ilog, mga kabundukan, ano pa, mga ibon, mga hayop sa himpapawid, hayop sa lupa at sa ilalim ng dagat. Lahat po yan nilikha ng Diyos para po sa tao, para sa kabutihan ng tao, sapagkat mahal ng Diyos ang tao. Kaya kaibigan, mahal ka ng Diyos. Nasaan ka man? Nasa Italy ka man, nasa Saudi Arabia, nasa Amerika, nasa Canada, Australia, nasa Asia, Hong Kong, ano pa, sa Japan, Korea. Naku, marami tayong kababayan around the world. Ito po ang message natin. Noon, ngayon at magpakailanman, merong isang sinulat na iniwan sa atin, yung isang environmentalist. Ang kanyang pangalan ay Saint Irenaeus of Lyons, ng taong 180, no? Second century po. Nakasulat siya ng isang magandang panuntunan tungkol po sa Diyos na lumikha sa tao, na ang tao nilikha ng Diyos. Okay? God formed Adam not as if he stood in need of man, but so that he might have a fond home to confer his benefits. For with him were always present the word and wisdom, the Son and the Spirit, by whom and in whom, freely and spontaneously, he made all things. He spake to him, saying, Let us make man after our image and likeness. Napakaganda itong sinabi ni Saint Irenaeus of Lyons ng 2nd century. Yung palang mga Kristiyano noon ay environmentalist na rin. Kaya ayon po sa kanya, nilikha ng Diyos si Adan na hindi siya nangailangan ng tao, kundi man siya ay nangailangan ng kanyang pagbibigyan ng mga benepisyo. Ibabahagi niya kanyang pag-ibig. Kaya nga lagi naroon po yung salita at karunungan, ang anak at ang espiritu, na sa magitan nito at para sa kanila ay maliwanag at maayon na nilikha ang lahat ng bagay. So, sinabi naman ng Diyos kay Adan, nung kanyang likhain, sinabi niya sa anak at espiritu, Let us make man after our image and likeness. Genesis 1:26. So, yung pong batayan ng balik kalikasan, kasi kailangan natin ma-remind, kasi matatanda na tayo, nalilimutan na natin ang mga precious words ng Biblia at ng mga saints. Okay, time check na tayo. Ang oras natin. Ang oras po natin ay alas 5:15 po ng hapon. Manigas! Yan, ang native song ni Francis. Waray, waray. Samareño.
Okay, yan ang waray-waray para sa mga taga-Samar. Taga San si Francis? Sa Samar po, sa may Dulag. Dulang. Okay, naintindihan ito ng ating kababayan na nasa abroad. From Italy, may tanong mula kay Romeo. Dapat ba bumalik tayo sa dating panahon? Hindi po. Ang panahon ay umiikot, tumatakbo. The past ay nagiging present, ngayon future tayo, no? Ang ating pong nais ibalik dito ay yung mga original, batayan, ang basic principle na sa bawat panahon, hindi po dapat nating malimutan ang ganitong kataga. Katulad po na binahagi natin mula sa banal na Biblia. Kailangan po environmentalist sila noon. Hanggang ngayon, dapat environmentalist pa rin tayo. Ibig sabihin, meron po tayo natutunan sa nakalipas. Laging we learn out of experience. Okay? Sana nasagot natin ang tanong ni Romeo ng Italy. Kumusta kayo, Romeo dyan, ang ating kababayan? Yung pong ikang ay basic principle ng katotohanan ay hindi po nagiging obsolete. Yung po ay ikang ay the same yesterday, today, and forever. Tayo po ang dapat umayon sa katatagan ng mga aral na hindi nagbabago. Ang ugali ay nagbabago, pero yung aral hindi nagbabago. Okay? So, marami tayong mga Italianong kababayan na nagtatrabaho sa Italy at ikang ay nakakatulong na malaki sa kanilang mga mahal sa buhay. Ako mismo, marami akong pamangkin sa Italy. Yung iba doon na pinanganak. Magaganda mga benepisyo na kanilang tinatamasa. At sana ganun din ang mangyari sa ating bansang Pilipinas na ikang ay hindi po bumabalik tayo sa dating panahon. Wala pong ganoon. Yung po nakalipas ay nagiging relevant sa ating panahon. Yung masama, natural, ay ating kalilimutan. Yung mabuti, pulutin natin, ito magaguiding principle natin sa buhay. Katulad po ng moral standards, katulad ng science, katulad po ng beauty. Ang beauty noon ay beauty pa rin ngayon. Nalalagyan lang ng plastic. Kaya ika ngayon nagbabago. Tinatawag na mga pampapaganda, mga make-up. Pero ika may kasabihan tayo, a beautiful woman need not be beautified. Okay. So, bawal ang plastic, especially Santa Rosa City. Good afternoon sa ating buting Mayor Arlene Arcillas at mga kagawad ng Santa Rosa City. Okay? So, binabalik po natin ay yung mga inspiration. Ang katotohanan, hindi po nababago. Okay. Yung uso-uso, yung gawi, yung mga ikangay trends, nababago. Pero yung katotohanan po, hindi nagbabago. Yung kalusugan natin, nagbabago. Pero meron po tayong ikangay mga aral na mga sinauna na pwede po natin i-apply ngayon. Katulad po nitong back to basic. Yung organic food. Hindi na yung mga karne. Actually, hindi naman sa simula, hindi po karne. Na-modernize na lang tayo sa pagkain, sa lifestyle natin, panay karne. Maraming ikangay preservatives. Kaya maraming sakit. Pero noong unang panahon po ay wala pong mga chemical, walang preservative, panay natural, panay organic. Yan po ang nais naming ibalik. At na marami na po mga medical practitioners na umaayon dito po sa mga organic, non-synthetic medicine. Organic food, ito po ang sariwa, ito ang natural, ito po ang ating kainin. Baguhin po natin lifestyle kung gusto natin tamasain ang mahaba pa at masayang buhay dito sa lipunan. From Lani ng Tondo, bakit sa SM Santa Mesa bawal plastic? Wala namang pamalit. Kailangan bili ka pa. Nako, yan po ay private policy ng SM. Maaari po itanong, meron diyang counter na tinatawag na customer's assistance. Doon po niyo itanong yan. Pero ika nga, tama ang concern ninyo,
wala namang pamalit. Pinagbabawal ang plastic, wala namang pamalit. Dapat nga, it's either magdala kayo ng supot, ha? Or bibili kayo ng supot. Kaya nga, bibili pa rin. Ay, naku, kailangan po maging resourceful na tayo. Nang unang panahon, namamalengke ang aming mga magulang. Anong dala? Bayong. Ha? Laman ng bayong, pumunta ng palengke, isang bayong na pera ng Hapon. Ngayon, punta ka sa SM, dala-dala mo yung maliit na card na lang, ano? Kaya nga walang plastic. Pero yung card, ATM card, plastic yon, no? May mga bagay po na dapat po natin tingnan. Isang banda po na mawala mga plastic ay may ugali ang Pinoy na parang burara. Maging sa mga candies, kakain, bubuksan yan, tatapon yung wrapper, kain. Laging ganun tayo, burara. Ay sa magitan po ng ganitong policy sa mga private company na sumusunod naman sa mga city council ordinances, nakatulong po na magkaroon tayo ng disiplina. Actually, hindi po issue yan eh. Binibigyan lang po tayo ng pagkakataon, mag-isip tayo for the second time, twice around. Alam po ninyo na kadahilanan bakit nagiging laging baha ang Metro Manila? Dahil po nag-clog, barado ang mga tubo ng mga tinapong plastic. Kaya pinagbawal po yung plastic para hindi na itapon. Pero kung plastic naman, gagamitin nyo, halimbawa, book binding, okay lang yan. Pero tatapon mo rin yan pag nasira. Lalo na ngayon, matatapos na naman yung schooling, sa inyo itatapon yung mga plastic. Dapat may proper disposal. May tinatawag po tayong recycling, reusing, ano pa? Reuse, recycle, ano? Ha? Laging tatlong R yun, ano? Nalimutan ko na. Kailan pala ma-upgrade na itong aking recycle, reuse, and reduce. Ayan po, i-reduce natin pag bawal ang plastic. Pero tanong nga ng isa, paano naman yung sa RH Bill? Ikaw re-recommenda sa RH Bill, condom. Di ba plastic yan? Paano yan gagawin na naman ng policy? Okay, nagtatanong lang. Ay, naku, na pati si JRT namaan, ano? Plastic din na, plastic ba yan? Whatever. Okay. So, ating pong pagpatuloy, ating programa, mayroong announcement. Eto, mayroong wedding ni Rida Mashi, isang Lebanese at ikakasal kay Rosemary Castro ng Bani, Pangasinan sa March 9, 2013. Anong ibig sabihin yun? Congratulations! Ay kangay sa sinasabi ng balikasan, pinagpala ng Diyos si Adan at Eva, magpakarami kayo at pamahalaan ito. Ay gusto kasi ng Pinoy, pinagpala, magpakarami, ayaw pamahalaan, laging rebelde, laging tamad, laging borara. Nalimutan po nyo, pinagpala ng Diyos ang tao, magpakarami kayo at pamahalaan ito. Ay karamihan pinag-aagawan ng tao, laging karapatan, wala yung tungkulin. Maging sa trabaho ba, ganon din naging attitude, no? Gusto sweldo ba? Pwede ba sweldo muna bago trabaho? Hindi po. Trabaho muna, duty muna, bago karapatang tumanggap ng kaukulang sweldo. Ayun. Okay. Pakinggan naman natin ang sinabi ng isang Prince Philip of Edinburgh tungkol sa environment. Sino yun? Prince Philip of Edinburgh. Anong sinabi niya? Hindi yung si kanyang binati yung mga Filipina nurses sa London. The Holy Fathers throughout the centuries have struggled to make humanity conscious of its sins and weaknesses and to encourage people to live by the will of God. Ayun, parang hinihikayat ayon sa sulat ni Prince Philip of Edinburgh, isa ring environmentalist at siya po ang presidente ng WWF at siya din ang founding father ng WWF International. At ayon po sa kanya, the Holy Fathers, sa haba ng panahon ng mga
pag-usad ng Kristyanismo ay nagsikap na ipalaala sa sangkatauhan ang kanilang mga kasalanan at kahinaan at yakagin ang lahat ng tao na mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Aba, okay ito ah. Ibig sabihin ni Prince Philip ay dapat tayo na mga tao, pamahalaan nga natin ng isang daigdig. Magtulong-tulong na po tayo. Isang planeta itong daigdig na ating ikangay tahanan, na biyaya ng Diyos ito. At pinapalalahanan tayo ng mga saints, ng Holy Fathers, ayon sa sinulat nila sa Biblia at ayon sa kanilang mga saintly wisdom. Sinikap nila ipalaala sa katauhan mula pa noon hanggang ngayon na tayo po mga tao ay nagkasala, nagkamali, marupok tayo, mahina tayo. At tayo hinihikayat, binibigyan ng motivation, inspirasyon, na mamuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Kasi nga naman, pag hindi tayo mamuhay sa kalooban ng Diyos, ano mangyayari? Panay salot, kalamidad. Ito na nararanasan natin. Maging mga sakit. Iba't ibang uri na sakit ngayon. Ano? Kanser sa, sa kanser sa bituka. Ano yon? Anong tawag sa kanser sa bituka? Yung colon. Kanser sa bato, kanser sa bulsa. Naku, meron din ba yun? Kanser sa ulo, sa utak. Naku, dami ng kanser ngayon. Pero ito po, narito na yung Nutri-21. Ito po ay ikangay organic, natural food fruit juice. Juice ko po, ito na, Nutri-21. Okay, sa mga interesado po, maaari tumawag sa cellphone numbers 0908-429-2060. Okay? Sa Biblia ba, meron bang sinasabi para sa ating kababayan sa abroad? Lahat na nagtatrabaho rin sa ating mga kababayan, nagsisipag dito sa ating bansang sinilangan. Anong paalaala natin? Hebreo 13 verse 5. Keep your lives free from the love of money, and be content with what you have. Because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. Hebreo, chapter 13, verse 5, tungkol sa mga pera, tungkol sa kayamanan. Marami nakakakansan, nakakasakit. Pag walang pera, nakasimangot, nagwawala, nagsusuicide pa yung iba. Pero sabi nga nito, huwag kayo mawala ng pag-asa. Yung pag-ibig sa salapi, ayan ang pinagmumulan ng lahat ng mga kaguluhan. Masiyahan kayo sa inyong tinatanggap sapagkat mayroon Diyos na nagsabi, hindi ko kayo pababayaan, hindi ko kayo ikangay iiwanan. Okay, time check. Ang oras po natin ay alas 5:30 ng hapon. Ito na. Nagsisimula na tayo. Okay, ano magandang awitin natin? Babalik. Bisaya, Bicolano, Italiano, Ilocano, ano pa? From Asin. Halos lahat ay nagtatanong doon sa aming bayan, sa gitnang kanluran na aking pinagmulan. Kanluran? Sila'y nalilito, ba't daw ako nagkaganito? Kung ano ang dahilan, ako lang ang nakakaalam. Magulang ko'y ginawa na ang lahat ng paraan upang mahiwalay sa aking natutunan. Subalit iniwan ko ang ibinigay na karangyaan. Kung ano ang dahilan, ako lang ang nakakaalam. Okay, ang musika ayon sa inawit, sino ba umawit noon? Asin pa rin. Ano naalaala mo sa asin? Sa Paranaque, diyan nagsimula yung asinan noon.
Pero ngayon, panay subdivision na, no? Yung asin, sinabi riyan sa Biblia, kayo ang asin ng daigdig. Ha? Yan po yung tinatawag na preservative, asin lang. Pero ngayon, ang ginagamit preservative, panay chemical na nagdudulot po ng sakit sa katawan. Special po yung mga ingredients na nihahalo sa mga hotdog. Ano pa? Yung mga tocino. Ano pa? Yung mga tapa. Aha. Ano ba kinakain mo mga tabsilog? Ha? Itlog. Itlog. May preservative ang itlog. Itlog na maalat. Ayun, may asin din yun. Ano? Pero lahat po yan, nga may problema. Kaya nga salamat tayo at meron tayong Food and Drug Administration nangangalaga po sa kalusugan ng sambay ng Pilipino at nire-regulate ang paggamit ng ganito mga preservative na hindi dapat naman. At kung meron man dapat gamitin, ay meron pong regulasyon yan. May policy ang FDA na dapat sundin ng ating mga businessmen. At salamat sa kooperasyon nila. Nababawasan na ang plastic, nababawasan na rin ang mga ingredients, at meron na rin mga private company na ang venture nila ngayon ay sulong ang produktong organic, natural na pagkain. Maski naman no read, no write ka, pwede ka naman makinig dito sa ating kakampi. Especially sa Balikasan, Balik Kalikasan. Ano? Maski no read, no write ka, meron kang tenga, ang may tenga, makinig. At kung may mata ka, manood ka na lang. Ho, 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 ho. Okay, patuloy po ang Balikasan. Ano pandayos natin balik? Ang musiko. Ang samahan ni na Vic Capistrano. Good afternoon, Vic. Ang iyong mga grupo na kinabibilangan nito mga musiko, isang NGO, ay maghahatid sila at magtataguyod ng kanilang environmental concern sa magitan po ng musika. Okay? At pakinggan natin isa pang mula sa banal na kasulatan. Proverbs chapter 3 verses 25 to 26. Have no fear of sudden disaster or of the rain that overtakes the weak, for the Lord will be your confidence and will keep your foot from being snared. Ang ibig sabihin nito, ika nga'y magkaroon ka ng lakas ng loob, huwag kang manghina. Ha? Pag dumating man ang biglaang sakuna, mga bagyo, at pagbago-bago ng klima, climate change, o yung pagkasira na lahat ni kang ay nakakaabala, nakaka-high blood, mawalan ka ng properties o mawalan ka ng minamahal sa buhay. O dili kaya'y ang masasama ay nagtatagumpay. Para bang ikang ay kung marami kang pera, kung marami kang kapangyarihan, ay nagagawa mo lahat at nakalalamang ka. Pero para sa iba naman, huwag kayong mainggit, huwag kayong manghihinaan ng loob. Sapagkat meron pong ikang ay Panginoon Diyos na lumikha sa daigdig at lumikha sa tao. Sila po ang ating sandigan. At magtiwala ka sa Panginoon Diyos sapagkat ikang ay pangalagaan ka sa lahat ng anuman sakuna o kapahamakan. Okay, hindi ka mabibiktima ng anuman kung magtitiwala ka sa buting Diyos. Maging mga seaman, nakita mo, minsan isang buwan sila nasa loob ng barko, nasa paligid na panay, ikang ay karagatan. Nalilimutan namin minsan, ikang ay meron palang Diyos na sumusubaybay sa kanilang paglalakbay. Okay? Waray-waray, Ay, dumayo. hindi tatakot. Nasa Bicolano, Waray-waray. Samara naman tayo. Paborito Handang mo. matodas. Naku, wag naman. Ganun ba talaga? Ang waray-waray, handang matodas? Manigas, Uy, naku. waray-waray. Tawag sa akon, Ano? sa bakbakan. Oho. Diri mag-urong, Oho. sa sino man Oh. ay humahamon. Naku. Kahit ikaw ay maton. Ay, oh, hindi ako maton. Wala akong tato. Okay. Yan ang waray-waray sa ating kababayan, mga seaman man, o dili kaya'y contract workers abroad, o domestic helper.
marangal pa rin ang inyong trabaho at kaya na isang magandang pagkakataon na magamit ninyo ang inyong kaalaman, ang inyong lakas, ang inyong oras sa tiyaga at marangal na trabaho. Kahit sino man pinaglilingkuran ninyo, ipalagay ninyo ang inyong ginagawa, paglilingkod niyo sa Diyos. At anuman ang pagkapalang tinatanggap nyo, iyan ay biyaya rin inihahatid ninyo sa ating mga kababayan dito sa bansang Pilipinas. At consequently, numuunlad po ang ating inang bayan. Salamat at saludo tayo sa lahat ng OFWs. At paano naman itong mga fresh graduates? Ang graduation time na, no? At paano naman gusto magtrabaho sa abroad? Meron pong grupo na nagmamalasakit pa rin sa inyong kapakanan. Hindi lang po sa local employment, kundi especially sa trabaho sa abroad. Pero bago po kayo magkaroon ng plano na magtrabaho sa abroad, meron pong kinakandak na PEOS, Pre-Employment Orientation Seminar. Na ito po ay sinakatuparan ng Kakampi. Accredited po ito ng OWA at maaari po sa pagtulungan ng inyong lingkod ay magkaroon po ng PEOS Seminar sa Santa Rosa City. Isang buwan po ang preparation para lahat ng graduates at sinamang individual nang tatrabaho dyan sa Santa Rosa Industrial Park, Technopark. Yung gusto magtrabaho sa abroad, umaten muna kayo ng PEOS orientation muna. Huwag muna kayo mag-apply. Pre-Employment Orientation Seminar. Ito po ay gaganapin by April. Pero kung interesado po kayo, simula na po nyo mag-text. Libre text 0908-429-2060. I-text lang po yung pangalan ninyo, ang inyong age, at ang inyong address. 0908-429-2060. So ito po ay nagsisimula ng imbitasyon sa publiko sa mga nais pong mag-apply ng trabaho sa abroad. Ito po, dumalo muna kayo, ang paanyaya namin nyo para maging maingat, maayos ang pag-apply ninyo. Dumalo muna kayo ng PEOS, Pre-Employment Orientation Seminar, na gaganapin po Santa Rosa City by April. Pero ngayon pa man po, ipa-text na lang po ninyo ang inyong name, address, and age sa 0908-429-2060. Okay? Meron pa alaala ulit tayo? Francis, come on down! Okay. Anong sinabi sa Isaiah? Isaiah. Sino pa environmentalist na kilala mo? Si Ecumenical Patriarch Bartolome po. Ayun, isang religious leader ito. Okay? Opo. Ano sabi niya? When we become sensitive to God's world around us, we grow more conscious also of God's world within us, beginning to see nature as a work of God. We begin to see our own place as human being within nature. Okay, ang ganda nito sinabi. Ecumenical Patriarch Bartolomeo I, Archbishop of Constantinople. Siya po yung 270th successor to the Apostolic See of St. Andrew, the first called Apostle of our Lord Jesus Christ. Siya po tinaguriang Green Patriarch at recipient ng U.S. Congressional Medal Awardee for promoting world environmental care, peace, and integrity of creation. Sabi niya, kung tayo magiging sensitive sa daigdig na ating kinabibilangan sa paligid natin, lalo tayo maging conscious sa Diyos sa ating piling. At makita natin ang kalikasan na ito'y nilikha ng Diyos, makikita rin natin ang sarili bilang tao sa loob ng kalikasan na nilikha ng butihing Diyos. That grace appeared, the hour I first. So yan pa, yung mga comments po ninyo, maaari po kayong tumawag 480-5812
Dili kayo sa ating chat. Anong chat natin? www.ustream.tv/channel/Kakampi Online. And chat yung pa mga concerns at inyo po mga tanong sa magitan po ng Balikasan, Balik-Kalikasan radio program sa Kakampi Online every Tuesday 5 to 6 in the afternoon. Okay mga bata, makita natin mga bata talagang katulad ni na Chris at JR, sila na mga bata nagtuturo sa amin kung paano gumamit nitong high-tech. Ha? Naranasan na ba niyo lumangoy sa Pasig River? Hindi pa, no? Sa ilog ninyo. Anong probinsya mo, Chris? Oriental Mindoro. Malaking karagatan doon. Maraming beach. Marami rin Sanapa Beach doon. Wala. Si JR, taga saan? Manila. Ay, sa Pasig River ka naglangoy. Hindi na pwede. Dadaan ka lang sa Pasig River, talagang atakihan ka na ng ubo. Okay. So, sa mga bata, tingnan po natin kanilang karanasan. Ngayon, nasa high-tech na at karamihan, marunong gumamit ng cellphone at ng laptop, ng ikangay Facebook, social networking, ang dami na. Kaya ngayon, ano pa kaya matutunan nila 5 years from now? Oh. Sa matatanda naman, meron tayong isang istorya dito na hatid sa atin ni Father Photius ng Greece. Ayon sa kanyang artikulo, isang matandang mag-asawa nagkaroon ng ikangay pagdalo sa bahay at doon sila kapitbahay at doon sila nagsalo-salo ng hapunan. Pero yung pagsasalo-salo nila matapos, umalis na yung dalawang babae at nagtungo sa kitchen at ikangay para ayusin naman itong mga pinagkainan nila. Ito naman dalawang lalaki, nag-uusap, nagkukwentuhan at kwento ng isang Mr. A. Sabi niya, kagabi raw kami ay lumabas at kumain sa bagong restaurant at ito'y napakaganda. At inirekomenda ko ito. Sabi naman ng Mr. B, anong pangalan na restaurant? Yung Mr. A, sagot niya, nag-isip siya kasi matanda na mukha nalimutan na. Sagot na lang niya ganito, ano ang pangalan ng bulaklak na binibigay mo sa isang minamahal mo tuwing Valentine? Alam mo ba yon yung kulay pula at saka may tinik? Anong bulaklak yon? Sabi ni Mr. B, Rose. Yun ang Rose Restaurant. Kaya bigla sigaw niya sa kanyang misis na nasa kusina, Rose, ano nga ba yung pangalan ng restaurant na ating kinainan kagabi? Nalimutan agad. Sabi niya, hindi na malilimutin. Yun lang pala. Okay. Pagdating nga ng mga 50 years old, ay dumadating na yung tinatawag na kailangan mag-upgrade na ng memory. Ilan ang hard disk ni JR? Ilan ang hard disk ni Chris? Ilan ang hard disk kaya ni Mampe? Ang hard disk ko, kailangan ko ma-upgrade na lang. Kay Francis, anong hard disk mo? Memory. Okay, paalaala ulit. Isaiah chapter 54 verse 10. Though the mountains be shaken and the hills be removed, yet my unfailing love for you will not be shaken, nor my covenant of peace be removed, says the Lord who has compassion on you. Ano awitin niya? Title. Give me love. Lead me by the hand and help Lead me love. Mataas yan. Di ko kaya yan. comfort me through all the pain that life may bring. There's no other hope that I can lean upon. Lead me, Lord. Lead me all my life.
Lead me, love. Walk by me across the lonely roads that I may face. Take my arms and let your hand show me. Okay, tuloy po ang ating balikasan, balik-kalikasan. Some additional inputs. Pwede po kayong mag-chat. www.ustream.tv/channel/kakampi online. And mag-chat po kayo. Ano man ang question nyo, ano man ang concern nyo tungkol po sa balik-kalikasan. Ang gusto po nating palutangin dito ay yung tinatawag na likas na masipag. Yung mga katangian ng Pinoy, piling-pili, pinong-pino. Anong likas na katangian ng Pilipino? Number one, hindi pa siguro niyo nalilimutan, yung katagang bayanihan. Minsan napalitan na ito ng bayanihan, naging dance troupe. Pero teamwork pa rin yan. Bayanihan, para bang ikang ay nagtutulong-tulong ang mga kapitbahay na buhati ng isang bahay from one place to another. Bayanihan. Walang sweldo yan. Voluntaryo. Yan po ang dapat nating ibalik na magandang kaugalian ng Pinoy. Sa isang banda po, nakita lang natin ang balikasan, ang likas na maawain na yan ng Pilipino. Pagkahalimbawa, meron silang ikang ay selebrasyon. May ikakasal, may regalo. Ano pa? Pag may birthday, may regalo. Pag may graduate, may regalo. Ano pa? Pagka ikang ay naging successful sa isang ikang ay promotion sa trabaho, may regalo pa rin. May incentives. Maganda po yan. Moral booster yan. Pero ikang ay kailan ba suportahan ang tamad? Hindi. Kailan mabigyan ng palimos ang mga hindi nagsisikap na magtrabaho? Hindi rin. Maliban na lang kung talagang yan yung mga itulungan natin. Halimbawa, yung mga street children. Batang lansangan, aping-api, walang magulang, walang ama, walang ina. Paano natin tutulungan yan? Meron pa rin pong diwa ng bayanihan. Magkaroon po tayo ng awa. At kung wala tayong may bibigay, anumang material suporta, ipagdasal na lang natin yan o i-refer natin sa concerned agency katulad po ng DSWD sa inyong municipality. Ano? Marami pong NGO na nagmamalasakit sa mga batang lansangan, sa mga batang ikangay pinabayaan ng magulang. Yan po, diyan po natin ikangay buhayin ng diwa ng balikasan, ang bayanihan. Ang kamalayan at kalinga sa kapwa at kapaligiran, tungo sa kapayapaan, kapatiran at kaunlaran. Okay? So kaya po pinapaalala namin sa inyo mga basic foundation nitong ating programa. Yan po mga guiding principles ng katotohanan. Ha? Ikaw ay Pilipino. Ikarangal mo. Maging maawain ka, maging matulungin ka